Walang ibang ginawa si Brandon kundi ang maglakad-lakad sa kwarto, maupo, tumayo, sumilip sa bintana, lumapit sa pinto habang nag-iisip siya ng malalim. Hindi lamang ang susunod na gagawin niya ang tumatakbo sa kanyang isip. Mas malaking palaisipan sa kanya ang bagong angel na nakausap niya. Mukhang pinalalim na ng puot nito sa kanya ang puso nito. But why? Aminado siyang may kasalanan siya rito. Ngunit ang akala niya, kapag nagkita at nagkausap uli sila, everything will be alright. Na maiintindihan nitong kahit nagamit lang niya ito upang maging kanya si Junie, ay binago naman ito ang maraming bagay sa kanya na napagtanto niyang ang maid na napagkatuwaan lamang nila magkakabarkada ay naging totoong espesyal sa kanya. Na umukit iyon ng malalim na lugar sa puso niya nang hindi rin niya sinasadya at inakalang mararamdaman niya. Pero ano ba ang halaga ng mga sasabihin niyang yun kung isang bagong angel na nga ang natagpuan niya? Sobra ba siyang minahal nito kaya labis nitong ininda ang ginawa niya? Wala na ba siyang magagawa para maalis niya ang galit nito sa kanya? At maniwala ito sa sincerity ng pagsisisi niya at bigyan siya ng chance na patunayang minahal niya rin ito ng totoo? Paghihiganti ang pakay nito at mukhang doon lamang nakapokus ang isip nito. Paglalaruan daw siya nito. Malakas ang pakiramdam niyang tiyak na ni Angel kung ano ang gagawin nito sa kanya. Ito ba ang Angel na gusto niya makita uli? Akalain ba niyang sa dami ng ginawa niya para lamang matagpuan ito ay sa ganitong paraan lamang pala sila magkikitang muli? Nang bigla ay may maalala siya. Kailangang makatawag siya sa isa man lang kina Maynard, Juan at Brent. Kung maihaharap o makakausap siguro ni Angel ang isa sa mga ito, baka maniwala na ito sa mga sinasabi niya. Pero paano siya tatawag? Nasaan ang cellphone niya? Pati ang wallet niya ay wala sa bulsa niya. Iginala ni Brandon ang kanyang tingin sa kabuuan ng kwarto. Walang telepono. Mukhang wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang hintayin na lang na pakawalan siya ng dalaga. Muli siyang lumapit sa pinto. Angel, open this door! Sigaw niya sa tapat niyon. Muli, pinagsususuntok niya ang dahon niyon. Hindi siya pwede maupo na lang doon at maghintay sa kung anumang susunod na gagawin ni Angel sa kanya. Ngunit, walang sumagot. Pagkaraan ng mahaba-habang sandali ay bumukas ang pinto. Yes, Mr. Rodriguez? Bakit ka nagwawala? Tanong ng dalaga. Where's my wallet and cellphone? Nasa akin, itinago ko. Are you sure? You know what you're doing, Angel? Kapag may nakakita sa kotse kong abandonado, kikilos kagad ang mga authorities para hanapin ako. I know that. Importanteng tao ka eh. A billionaire son? The next chairman of the board and CEO of Rodriguez Company. One of the most bachelors in the land. Sarkastikong sabi ni Angel habang may nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Pero ngayon, nandito at nakakulong. Wala ni isang kaibigan o tauhang pwedeng tumulong sa'yo. Nagtagis ang kanyang mga bagang. He was very disappointed. Ang Angel na nakikita niya ngayon ay wala ng kabakas-bakas ng Angel na naging espesyal at minahal niya noon. Pwede kang makulong sa ginagawa mong ito, Angel. If I were you, tapusin ko na ang kalokohang ito. Kalmado pa rin sabi niya rito habang nakatayo lamang ito sa hamba ng pinto. Napansin niya ang dalawang tauhan nitong armado na nakatayo malapit sa pinto, alerto sa anumang maling kilos niya. Huwag mo akong takutin, Brandon. Hindi na ako basta-basta na sisendak ngayon. Bakit hindi mo pa gawin kung ano man ang gusto mong gawin sa akin? Kung gusto mo akong tapusan, do it now! Hindi ako magdidikta ng gagawin ko. Naisaklay na lamang niya sa kanyang buhay at ang kanyang buhok ang mga daliri niya rito. Remote naman pala ang island na to. Bakit kailangan ikulong mo pa ako dito? Hindi naman ako makakatakas. Siguro naman, pwede akong lumanghap kahit kaunting sariwang hangin. Bukas sa mga bintana rito sa kwarto. Pareho rin ang hangin pumapasok dito at ang gusto mong malanghap sa labas? Is this your way of hurting me? Naniningkit ang mga matang wika niya. Yes. Buong kaprangkahang sagot nito. At appetizer pa lang yan, Your Highness. Wala pa ang main course. Kung yan ang nakakapagpasaya sa'yo, fine with me. Taas sa mga kamay na sabi ni Brandon. Kung makakabawas yun sa galit mo, hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Isang
Tabinging ngiti ang isinagot ng dalaga sa kanya. Good boy. Masunurin ka naman pala. O baka naman sinasabi mo lang yan dahil na-realize mong wala ka naman talagang magagawa. Gusto niyang hilahin at ikulong ito sa mga bisig niya. At patawan ng mabigat na parusa dahil sa ginagawa nitong pang-iinis sa kanya. Ngunit ang parusang tumatakbo sa isip niya ay ang patunayan dito kung ano ang kayang gawin ng isang lalaking katulad niya. Ang mabawi ang pagmamahal nito at mahalikan nito sa labi. Ipakikita niya rito kapag ginamit niya ang lakas at kapangyarihan niya ay wala pa rin itong magagawa. Silly. Nagagawa ko pang pangarapin ng mabangis na babaeng ito sa kabila ng ginagawa niya sa akin sa loob niya. After this, your so-called revenge, Angel. Maalis na bang galit mo? Seryosong tanong niya rito. Kumiling lamang ang ulo nito. I don't easily forgive and I don't easily forget, Brandon. Muli, tinignan niya ito ng malamig na tingin. May kailangan ka pa? Anito, maliligo ako. Wala akong ipapalit dito sa suot ko. May hinanakit sa tinig niyang sabihin niya iyon. Hayaan mo, padadalan kita ng pihisan. Sabi nito, matagal silang nagsukatan ng tingin. You're as gorgeous as ever, Brandon Rodriguez. Bigla na lang naging malambing ang tinig nito habang lumalapit ito sa kanya. Pagkuan ay napansin niya ang isang kapay nito na sumenya sa mga tauhan nito na isara ang pinto. Nang lumapat ang pinto, ay tinawid na nito ng tuluyan ng distansya sa pagitan nila. Pagkuhan ay pinaglaruan nito ang kwelyo ng polong suot nila. Pagkuhan ay pinaglaruan at pinaglaruan niyon sa paraang tila naglalambing. Napalunok ang binata, lalo na malanghap niya mabahong buhok at hininga ng dalaga. Lumipat ang mga daliri nito sa kanyang mga labi, tracing his lips with a finger. No wonder, kahit ang pinakamagagandang babae sa bansa ay nahihibang sayo. Sinabi nito ang mga katagang iyon sa paraang tila, lalo nagpapadala at naghahatid ng apoy sa pagkatao niya. I'm just wondering, kung masarap kang humalik noon, mas masarap ka sigurong humalik ngayon. Pagkasabi nito ni Yon ay hindi na siya nag-isip. Bigla niya kinabig ang dalaga. Ikinulong ito sa mga bisag niya habang hinalikan niya ang mga labi nito ng may inis na kasamang pagmamahal. Parurusahan niya ito sa panunokso sa kanya. Ibibigay niya rito ang parusang katapat ng paggising nito sa pagkatao niya. Naramdaman niyang nagpamigla si Angel, ngunit walang nagawa ito upang makawala sa mahigpit na yakap niya. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya dito at lalong naging madiin ang mga halik niya. Tila mandarigmang hindi na binigyan ng pagkakataong mag-counter-attack ang kalaban, but he was starting to feel the kiss habang magkayakap ang mga katawan nila. Bitawan mo ko! No. Tumatanggi ang isip niyang itigil niya ang kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay na-miss niya ito. He did not expect that having her again in his arms and kissing her lips again would feel most wonderful. Unti-unti nang lumilipad ang isip niya habang patuloy ang paghalik niya sa mga labi nito. Tila sinamantala naman ito iyon at tinulak nito ang kanyang panga. Saka siya sinuntok at sinipa ng dalaga. Boys! Sigaw nito. Nang lumuwag ang pagkakayakap niya rito, agad bumukas ang pinto at isang armas ang tumutok sa kanya mula sa isang tauhan nito. Itinulak siya ng dalaga at inagaw ang armas sa kamay ng tauhan nito at ito mismo tumutok sa kanya habang iniinda pa rin niya ang suntok nito sa kanya. Matagal na walang nagsalita. Nakatingin sa kanya ang tatlo na para bang kapag kumilos siya ay may mangyayaring masama sa kanya. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kama habang namimilipit sa sakit. Mabuti na lamang at hindi napuruhan iyon, ngunit masakit pa rin. Sige, lumabas na kayo. Utos ng dalaga sa mga tauhan nito. Hindi inaalis ang pagkakatuktok nito ng armas sa kanya. Napakasama mo. Gigil na sabi nito. Nang mapagsolo na uli sila, halos magtaas baba ang puso nito sa galit sa kanya. Pero ano nga ba talaga ang kinagagalit nito? Ang ginawa niya? O ang katotohanang naisahan niya ito at nasagi ang pride nito bilang babae? Yan ang napala mo. Nangingiting nais sa loob niya. Was that green man? Tila lalong nagapoy ito sa galit. Kapag inulit mo pa yan, lulutang ka na sa dagat. Hindi siya kumibo. Won't you even say sorry? Asak nito. Sorry? Bakit ako magsasorry? Ako tang sinipa mo? Don't you think you're the one who must apologize?
Yan ang napapala ng mga katulad mo. Now, say sorry. Utos nito sa kanya. Muli siyang natawa ng walang sound. Why should I? Gusto kong ginawa ko. I intended to kiss you, and we both enjoyed it. Gusto niya ang nakikita niyang pagkainis sa mukha ni Angel. Bastos ka. Akmang ipupukpok nito ang armas sa ulo niya, ngunit hindi nito na ituloy iyon. Gigil na ang dengdeng. Ang pinagbalingan nito ng galit, pinagsisipa nito iyon. Ang puso mo, sabi niya, masama sa puso ng taong sobrang galit. Nangiinis na sabi niya. Umakmang sasampanin siya nito nang muli siyang balingan nito. Ngunit nakaiwas siya. Isang matalim na tingin ang itinapon nito sa kanya sa kapadabog na lumabas. Halos mabingi naman si Brandon sa lakas ng pagbagsak ng pinto. Napangiti siya sa naging reaksyon nito. Kahit paano, alam niyang hindi pa rin ito kaya na masaktan talaga siya. Tanghali na nang bumukas ang pinto. Nakahiga si Brandon sa kama. Isang babaeng mukhang lalaki ang naghatid ng pagkain. Sir, sabi ni ma'am, pagkatapos niyong kumain, pwede kayong lumabas at mag-swimming. Ipinatong nito sa kama ang mga dala nitong damit. Noon lamang siya tumayo. Kinain niya masarap na lunch. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga damit na dala ng babae. Napakunot ang noon niya na makita niyang mga kupas na t-shirts at lumang shorts ang mga iyon. Napailing na lang siya. Kasabay ng pagtatagis ng mga bagang niya. Pero pagtsatsagaan niya mga yun, hindi pwedeng ang suot niyang lang na damit ang gamitin niya. Inalis niya ang kanyang polo at slacks, isang shorts na maong nakupas na ang suot niya. Pati ang panloob na ibinigay sa kanya ay mukhang mumurahin. Hindi niya akalaing sa buong buhay niya ay magsusuot siya ng ganoon. At mukhang sinasadya iyon ng dalaga. Kasama siguro iyon sa pagpapahirap nito sa kanya. Bagamat naaasiwa at naiinis siya sa itsura niya ay lumabas siya ng kwarto. Nagkalat sa buong bahay ang mga tauhan ng dalaga. May private army ba ito? At ganoon karami ang mga tauhan nito? Noon lamang niya nakita ang kagandahan ng islang kinaroroonan nila. Isa palang paraiso yun. May private island din ang pamilya niya. Dalawa pa nga at naglalakihan. Pero hindi iyon ganoon kaganda. Tila malapit sa Boracay ang kinaroroonan nila base sa linaw ng tubig dagat at sa pinto at pino niyon at maputing buhangin. Natanaw niya si Angel sa beach. Nakahiga ito sa isang beach bench sa ilalim ng isang puno. Lumapit siya sa kinaroroonan nito. Pinagmasdan niya ang kagandahan ng dalaga. May bahagi ng puso niya ang tumibok habang pinagmamasdan nito. Walang lalaking hindi madadala kapag nakita ito sa ganoong ayos. Hindi siya conservative, ngunit alam niyang ultra-modern women lamang ang may lakas ng loob na magsuot ng ganoon. Ilang ulit tuloy na kinailangan niyang lumunok upang itaboy ang tumatakbo sa isip niya. Ang nagiinit na pakiramdam niya ay inalis ng pagbunghalit nito ng tawa nang lingunin siya nito. Alam niya nga pinagtatawanan nito ay ang suot ng shorts. Mukhang magsasaka ka, anito sa pagitan ng mga halakak. Na-imagine mo ba ang sarili mo magsusuot ng ganyan? Ang prinsipe ng mga Rodriguez mukhang mahirap sa suot na sarang shorts. Nakakaloko ang mga tawa nito. Will you stop insulting me, Angel? In case you don't know. Halikang ginagawad kong parusa sa kahit na sino babae mangiinsulto o magtatawa sa akin. Tinatakot mo ba ako? Kung gusto ko pala ng halik mo, iinsultuhin lang kita at magtatawanan. Nakangiting sabi nito. Don't dare me to kiss you. Sabi niya dito. Baka hindi lang iyon na magawa ko sa'yo sa loob-loob niya. Halik lang yon. Hindi ako natatakot, Brandon. Nakukuha yan sa paligo. Iinsultuhin kita kung kailan ko gusto. Paglalaruan kita kung kailan kita gustong paglaruan. Halik lang ka mo yon? Bakit nagwawala ka kanina when I kissed you? Dahil ikaw nag-initiate? Ang gusto ko kung hahalikan mo ko, iyon ay dahil gusto ko at hindi dahil gusto mo. Nahihibang ka na, Angel. All my life, wala pang gumawa ng ganito sa akin. Pinaglalaruan mo ko kaya pinagsusuot mo ko ng kung ano-anong gusto mong ipasuot sa akin? Samantalang pwede mo naman akong pagsuotin ng mas maayos. Mas maayos pa ang suot ng mga tauhan mo kaysa sa akin. Ako pa lang ba ang unang babaeng uminsulto sa'yo? Or even then, dahil ikaw lang din naman ang lalaki naglaro sa feelings ko, kayo ng mga kabarkada mo. Dala lang yun ang kalokohan ng kabataan namin, Angel. Bakit? Nagbago na ba kayo? Sarcastic ang wika nito. Hindi ko alam na ginagamit niyo pa rin ang status at gandang lalaki niyo para maglaro at magpakiikot ng mga babaeng nagmamahal sa inyo.
Inis na tinalikuran niya ito. Ilalabas na lamang niya ang kanyang pagkainis sa pamamagitan ng pagsiswimming. Nagaanyaya ang malamig at crystal clear water. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.